Tinuloy kita habang maaga pa sa isang pilapil na nalalatagan ng damong may luha ng mga bituin. Patihat na tayo ay maghahabulang simbilis ng hangin, ngunit walang ingay, hanggang sa sumapit sa tiping buhangin. Pagdating sa tubig, mapapaurong kang parang nanginginig. Gaganyakin kita sa nangangaroong mga lamanglat. Doon ay may tahong talabat halaang kabigha-bighani. Hindi kaya natin mapuno ang gusto bago tumanghani. Ang ilog ng Marikina ay sinasabing sentro ng lungsod ng Marikina. Dinevelop ang ilog upang maging pasyalan, ngunit hindi alam ng marami ay noong panahon ng Espanyol, ang Marikina River ay importanteng transportasyon mula sa Pasig papuntang Maynila at Laguna. Dahil sa industrialisasyon, nasira ang dating malinis na ilog at naging tapunan ng basura ng mga nakatira sa paligid. Isa sa aming mga nakapanayam sa paglilibot sa gilid ng Marikina River ay si Mang Boy na 8 taon nang nagtitinda rito. Kuya, anong masasabi niyo sa naging sitwasyon ng ilog bago at saka matapos yung nangyari sa inyo? Dati po kung ano yung medyo mas malinis siya ng bago yung naging. Pero mula nung marami siyang malaki ang pinagbago. Katulad po. Tulad po yung mga ano na mga dominant. Noong 1990s, sinikap ni Bayani Fernando na gumawa ng paraan upang mapanatili ang kalinisan, hindi lamang ng ilog, pati na rin ang buong lungsod. Naging tradisyon na ang rehabilitasyon ng lungsod, pati na rin ang ilog. Kaya naman, naging Hall of Famer ito sa buong Metro Manila. Ngunit sa tinagal ng panahon, marami pa rin kinakaharap na problema ang Marikina River, tulad na lamang ng janitor fish phenomenon. Ang ilog ay dating mayaman sa mga isda tulad ng tilapia, carp, catfish at mudfish. Sa kasalukuyan, dala ng janitor fish infestation na kinakain ng mga pagkain na dapat ay para sa ibang isda, hinaharap ng ilog ang isang ecological imbalance. Isa pa sa aming nakapanayam ay si Mang Efren, na isang mangingisda at lumaki na rin dito sa Marikina. Bago siya mag-undoy, maganda yung ano niya, yung pasok ng tungkol din sa tubig. Itong mga basura na to, nanggagaling na to sa mga bahay-bahay. Hindi yan dito galing sa ilog, dito sa mga bahay-bahay, mula to sa bandang itaas. Bandang sa Matayo. San Mateo, hindi talaga dito sa Marikina. Sa may Cainta. Kung mababaybay mo yung ilog ng kanal ng Cainta sa may Rodriguez, pag umaagos dito yan, tangay na rito sa ilog. Hindi ganyan dati yan, malinis yan. Malinaw pati siya, malinaw. Pero naabutan niyo po ba yung panahon na as in malinis pa siya? Oo, dito na nga ako Noon lumaki. pa? Oo. Meron pa dyan dating tulya, yung mga isda na ano siya, nung nasa dagat. Yung malalaki Dito pa. pa sa dati. Tapos yung nagkaroon ng dumi, ganyan, basura. Siyempre, nabawasan yung isda na malilinis. Pagliit pa niya, makikita niyo pa yung plastic niya sa ilalim. High tide Nakikita mo yung kabila na yan, hindi yan lupa. Puro plastic yan. Puro plastic. Hindi na siya dati kagaya nung una na puro bato. May puro plastic. Po talaga kayong nahuhuling isda? Meron nga, pagka may oras na kumakagat siya, meron hindi. Ano So, pong mga may isda? tilapia pa talaga? Maraming talapia dyan. Pag kaya, yung time na siya lumutang, yung nagpakita siya. Wala yun dati dito. Dahil po ba kay BF yun? Totoo yun. Hindi, totoo naman. Si Totoo Bayani naman, nagpaan niya. Ang akala niya kasi malilinis niya ng janitorium. Kaya pinakawalan.
Ako kasi nakikita niya sa aquarium, di ba? Nililinis. Hindi kagaya ng salamin yung lupa. Yun ang hindi niya pinagkumpara. Ngayon kapag wining lupa yung tubig ni lumiit pa, makikita mo yung maraming butas dyan sa gawa ng janitor. Nakikita mo dyan, may mga butas sa mga lupa niya kasi dyan sila naglulungga eh. So, mas malaki po yung chance na gumiba kasi may butas. Oo, matitibag siya kung may butas, di ba? So delikado po ito ngayon. So, pagka hindi niligyan ng deck na ganito, Delikado. delikado pa rin siya. Ngunit sa isang napakalaking kaganapan noong September 26, 2009, nang salantain ng bagyong Ondoy ng napakalaking porsyento ng Marikina City. Saan man tumingin sa Marikina, bakas ang pinsala ng bagyong Ondoy. Mga isdang inanod ng ilog ngayon nagkalat sa kalsada. May refrigerator at batyang nakasabit sa mga kawad ng kuryente at makapal na putik saan man tumingin. Dahil din sa bagyo, nasira ang oil pipe ng isang factory ng papel sa Marikina. Kumalat ang bunker oil na gamit ng factory sa kalye at mga katabing gusali at tuloy-tuloy na tumagas patungo sa Marikina River. Sapagkat bumuhos ng mahigit isang buwang ulan ng Ondoy, pumutok ng mabilisan ng Marikina River System at Manggahan Floodway, kung kaya 80% ng National Capital Region ang naapektuhan. Isa sa pinakaapektado sa pangyayari ay ang mga naninirahan sa paligid ng Marikina River, nasalanta ang mga tirahan at business establishments. Sa kasalukuyan, sinasabing naghahanda na ang local government ng Marikina para sa mga darating na bagyo na kasing lakas o mas malakas pa sa bagyong Ondoy. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. And we live in a beautiful world. Yeah, we do, yeah, we do. We live in a beautiful world. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we